Tapos kinakabahan ako, ninenervyos, nangangatog ang buong katawan ko. Sabi ni Boyet, relax ka lang, sabi niya. Wala pang kalahating oras, humiga ka lang, kikita ka ng pera. Sabi niya sa akin, sige. Sabi ko, sa ngalan ng pera. Dahil sa kahirapan, ginawa ko. Kasi saan ka nakakita ng pinapasarap ka na, binabayaran ka pa. Ito, iba trip nung pangalawa kong customer. Ang ginawa niya, naglagay siya ng lotion sa pagitan ng hita niya, nung bakla. Inipit yung ari ko doon. Yun ang trip niya. So, hindi siya bumi-BJ. So, sabi ko, ibang trip na ito. Di sige, okay. May mga pulis nga ako naging customer eh. May general pa. May senador pa. May artista pa, oo. Yung pala may asawa yung matrona. May nag-text sa akin, tumawag sa akin. Alam mo ba na ako asawa nung niloloko mong matrona? Sabi niya, Alfred, kilala kita, papapatay kita. Piniginawa mong ATM ang asawa ko. Yun ang sabi. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang tanghali at magandang gabi din sa mga viewers. Ako nga pala si Alfred Tecson from Maykawayan, Bulacan. Andito po ako ngayon sa Off the Record para ikwento sa inyo ang buhay ng isang professional callboy dati up to present. Ayan po. 47 years old na po ako ngayon. At nagsimula po yung aking experience bago ako naging callboy is way back pa nung high school. Nung high school po ako sa Maykawayan dahil sa mahirap lang ang parents ko nung araw. Wala kaming yaman na binibigay sa amin, kundi mahirap lang, kundi edukasyon lang. Kaya lang ako nung araw na nag-aaral sa private, siyempre mga klase ko may mga sinabi yung pamilya nila, kami wala. Napansin ko kasi, kaya ako napasok sa pag-callboy. Parang napansin ko kasi nung araw, nung nag-aaral ako, hindi ka-in sa isang grupo pag wala kang branded na damit, branded na gamit. Halimbawa, yung mga Swatch na relos na meron yung mga kaklase ko, mga bench bat towel, mga sapatos na original, na mendress, kolhan, wala ako nun lahat eh. Tapos nakikita mo sila, nagkikwentuhan, ikaw hindi ka makasali. Kasi wala akong luho, wala akong may pagmalaki. So na-torture ako, sabi ko, ba't wala akong ganun? Para bang hindi ka in. Hanggang sa graduate ako ng high school, at nagre-ready na ako, kasi bakasyon, nagre-ready na ako para sa college. Talagang sabi ko, pag nag-college ako, mas lalong malaking torture ito dahil wala akong kaluho-luho sa katawan, wala akong mga bagay na ganito. Sabi ko, paano kaya magandang gawin? Napag-isip-isip ko, kami magkakabarkada, sabi na nagkakabiruan, pumatol ka na lang sa bakla, magkakapera ka. E di nagtatawanan kami. Ngayon, meron kasi kaming pinag-uusapan na sa 10 kaming magkakabarkada, ilan ang papatol sa bakla, ilan ang magnanakaw. Nung panahon kasi ng 1990s, very discreet pa nung araw, mataas ang moral. Bihira ang pumapatol sa bakla nung araw. Matapakataas pa kasi ng moral eh. Mas mamatamisin pa ng ibang mga lalaki, ng mga tropa ko na magnakaw kaysa sa pumatol sa bakla. Eh ako hindi ko na kaya. Hindi ko kaya magnakaw eh. So may kaibigan ako sa Maykawayan, si Boyet. Kababata ko, Boyet, siya kasi pumapatol sa bakla, alam ko eh. Boyet, paano ba pumatol sa bakla? O sige, Alfred, sabi niya. Sumama ka sa akin sa parlor. Merong bakla doon, gagalawin ka, babayaran ka. Hindi ba ako mahihirapan? Medyo ninenervyos ako noon kasi first time ko eh. So sabi ko, sige, laban na tayo, kapit sa patalim. Ngayon, sinamahan ako ni Boyet doon sa parlor. Isang parlor doon sa isang barrio doon sa Maykawayan. Actually, barrio Bangkal yun. Sabihin ko na, kasi totoo to eh. Merong isang parlor doon, ang pangalan ng parlor, GJ Shop nung araw, GJ Parlor. Dinala niya ako ng hating gabi doon. Tapos, kinakabahan ako, ninenervyos, nangangatog ang buong katawan ko. Sabi ni Boyet, relax ka lang, sabi niya. Wala pang kalahating oras, humiga ka lang, kikita ka ng pera. Sabi niya sa akin, sige. Sabi ko, sa ngalan ng pera. Dahil sa kahirapan, ginawa ko. Pinakilala ako sa bakla na beautician. Beautician. Yan, humiga ako doon sa kwarto niya, pinatay lahat ng ilaw. Humiga ako, tapos sabi niya, relax ka lang. So, syempre, hindi ko alam ang gagawin ko. Yung pala ang ginagawa, pagka nakahiga ka, binibidjay ka ng bakla. So, nung binidjay ako ng bakla, siguro mga 10 to 15 minutes, nakaraos ka. Sabi ko, first time ko yun eh. Pero yung, sabi ko, sige. Nung matapos yun, siyempre, tapos na. Binayaran ka.
Ang unang bayad sa akin sa experience way back 1993, 50 pesos. Pero hindi sa akin mahalaga yung 50 pesos. Ang mahalaga sa akin doon, yes, may experience na ako. Kayang-kaya ko na. Madali na akong kumita. Kasi mabilis lang pala, higa ka lang eh. Sabi ko, hihiga ka lang, kikita ka. So sabi ko, hindi okay. Ang problema pala sa ganyan, pagbalik ko, nung maubos ko na yung 50 pesos, bumalik ako dun sa parlor. Sabi sa parlor, ayaw na kitang kunin. Sabi niya, ganun pala dun, nung araw, pagka kinuha ka ng isang bading na customer mo, bihira yung umuulit eh. Ang ginagawa nila, ipapasa ka nila sa tropa nilang bakla din. Sa kabilang parlor, sa kabilang baryo. So, nirecommend ako dun. Ngayon, sabi ko, o di sige. Pinakilala ko sa pangalawang experience ko. Ngayon, eto nangyari. Gabi doon sa parlor, pumunta ako doon, madilim, pinatay ng ilaw nung bago kong customer, ikalawang customer ko. Kaso iba pa lang, akala ko sa buong buhay ko na hihiga ka lang para i-BJ ng bakla. Hindi pala. Iba ang approach ngayon nito, iba trip ng pangalawa kong customer. Ang ginawa niya, naglagay siya ng lotion sa pagitan ng hita niya, nung bakla, inipit yung ari ko doon. Yun ang trip niya. So, hindi siya bumi-BJ. So, sabi ko, ibang trip na ito. Di sige, okay. Pero nakakaramdam ako ng masarap na sensation kasi yung pagitan ng hita niya may lotion eh. So, yung ari mo, inipit niya. Nakaraos ka within 15 minutes, kumita na naman ako. Sabi ko, wow, yes. Second experience, kumita ako. 100 pesos ang binigay. 1994, 1993, ang 100 pesos nun sa mga panahon na yun, eh, laban na ako nun. Kasi mabilis pala eh. 15 minutes, kumita ka ng 100. Ngayon, ito sabi ko, napag-isip-isip ko, hindi ako pwedeng puro 100 lang. Akala ko ba malaki yan ang bigay sa ganito? Ngayon, tinanong ko doon sa pangalawang customer ko na bakla, saan ba ako pwedeng pumunta para kumita ng malaki? Kung gusto mo kumita ng malaki, kasi dito kami sa parlor, bare-bare lang kami, sabi niya. Pumunta ka sa Isitan Recto, sabi niya. Ang Isitan Recto, doon ka tumambay sa Recto, pumorma ka lang ng maayos, kikita ka ng 1,000, sabi niya. Aba, ganun ba? Sabi ko, o di sige. Pag uwi ko sa bahay, nag-isip-isip ako, sabi ko, sige, sa Isitan Recto ako tatambay. Ngayon, sabi, pumorma lang daw ako. Nagbihis ako ng damit, tumambay ako sa Isitan Recto ng hapon. Ang problema, yung unang araw kong tumambay sa Isitan Recto, walang lumapit sa akin bakla. Pero nararamdaman ko, maraming umaaligid sa akin bakla. Bakit? Anong problema? Ba't hindi ako na-pick up? Yung pala, mali ang forma ko. Kasi ang pagkakaalam ko nung araw, kasi ako yung laking probinsya eh. Ang ginawa, pag pumorma kasi, ang ibang forma sa amin. Sabi kasi, pag pumorma ka sa labas, ang suot ko, slacks, long sleeve, may kurbata. Sinuot ko yung pan-JS from ko. So wala lalapit sa akin kasi mukha akong formal eh. Mukha akong desente. Ngayon, umuwi ako sa Bahiluan. Mali pala forma ko. Ngayon, may barkada akong tropa, si Edwin. Magaling pumorma. Parang Edwin, tatambay ako sa Isitan Recto. Paano ba magandang forma? Mali kasi forma mo, sabi niya. Mag-rugged ka na forma. Mag-jeans ka, leather shoes o rubber shoes, t-shirt. Saka pumorma ka. Magpagupit ka, magandang cut. Sabi niya, di sige, ginawa ko yun. Pagbalik ko sa Isitan Recto, ayan na. Naglapitan na sila. Ang dami nila. Grabe, ang dami-daming bakla. Hindi lang bakla, hindi naman sila bakla actually. May mga silahis actually yun eh. Yung mga hindi nag-makeup sila eh. Yung mga maskulado o maayos ang pamapananamit nila. Kanya-kanya silang offer. Eh syempre, hindi ko naman lahat pwedeng sabay-sabay kausapin kung sinong lumapit. First come, first serve basis. May lumapit sa akin bakla. Ang pangalan niya si Paul. Ikatlong naging customer experience ko. Si Paul Inchik. Inchik siya eh. Sabi niya, ikaw kain na? Sabi niya. Sabi ko, hindi pa ho eh. Sige, tayo kain lang, di kita galawin, bigyan kita 100 pesos. Sabi ko, wow, walang galaw, 100 pesos. Sabi ko, okay ito ah. O di pinakain niya ako, may 100 na ako, busog pa ako. Tapos bumalik ako doon sa pwesto ko. Ayan na, diyan na nagsimula na may mga customer na ako na nagbibigay ng 500. Yung standard rate kasi ng call by 500 talaga. Minsan pumapatol ako sa 300, sa 400 kasi pag sama-sama mo naman, eh okay naman siya. Kaya yun, nagsimula na ako doon. Ngayon, marami nagsasabi, alam ba ng pamilya ko itong ginagawa kong ito? Sabi ko,
Nanay ko, tatay ko, naging piping saksi sila. Unang-una, wala kasi silang magawa. Hindi nila maibigay yung magandang buhay. Siguro tinolerate na lang nila ako na kumikita ako, bumibili ako ng washing machine. Bumibili ako ng rice cooker sa bahay. Nagpapagawa ako ng inidoro. Binata ako siya noon eh. Yung kinikita ko, ginagamit ko sa pangkabuhayan. Washing machine, component, sound system. Mga napundar ko yan noon. Ngayon, sa pagbabago sa sarili ko, napansin ko lang, wala naman. Dahil sabi nila, pag pumapadol ka sa bakla, magiging bakla ka rin eh. Siguro sa iba yun, pero sa case ko hindi. Kasi ako talaga gusto ko babae. Hindi ako nagkakagusto sa lalaki. Yun. Tapos, nagsimula ako 1993. Dire-diretso yun, wala akong trabaho hanggang sa 1997. Nag-part-time ako ng service crew sa Pizza Hut. Service crew ako sa umaga, callboy ako sa gabi. So, double income. Umaga, meron kang on the side, may bread and butter ka. So, ibig sabihin, 2 racket ko. So, yun. Tuloy-tuloy lang ako. Ngayon, paano ba ako kumikita, no? Ganito kasi. Either tatayo ka dun sa railings ng Isitan Recto, may lalapit sa'yo. Either sila lalapit, or sila makikipag-initiate ng conversation, or sila ang makikipag-eye contact, or ako ang mag-i-initiate ng move, no? Most likely kasi, merong bakla kasi natatanungin yung presyo mo bago kayo magpunta. Ako naman, as is ako eh. Kahit 300, 400, 500, papayag ako eh. Ang pinaka-standard talaga niya, kakain muna kayo bago kayo mag-check-in sa motel. May motel sa paligid ng Isitan Recto. Marami. So, ayun. Ngayon, ang ginagawa ko, malakas daw ang kita sa pagko-callboy sa gabi. Eh, hindi naman ako pwede sa gabi kasi pag sarado ng mall, ang target market pala ng mga callboy doon, yung mga dekotse. Saka siyempre, maraming nang mimikap sa gabi. Ayaw nilang makita sila sa umaga eh. Kasi very discreet nga nung araw. Yung mga silahis, bisexual, skeleton in the closet, very discreet eh. So, ang ginawa ko, hindi ako makatambay sa gabi. Ang ginawa ko, nag-opisina ako sa Isitan Recto ng pagko-callboy. Alas 12 ng tanghali, tatambay ako. Bakit? Kasi pag alas 12 kasi ng tanghali, may nga nagbe-break time doon, nagkakaroon ako ng customer ng 12 to 2. Pagkatapos babalik ako sa Isitan, 2 to 4 may customer ulit. Tapos pagdating ko, pagbalik ko ng alas 4, 4 to 6 meron. So, nakakailang customer ako? 3. Ngayon, so ang mangyayari dyan, pagdating ng alas 6, boundary na ako, nakatatlo. Standard dyan, nakakatatlong customer ako sa isang araw eh. Ngayon, pagka nag-merge yung mga callboy ng panggabi, saka yung mga pang-umaga ng alas 6, magkikwentuhan na yan. Magkano kinita mo, Alfred, sa umaga? Ngayon, pag tinanong nila ako, isasagot sa kanila, 555. Wow, anong 555? Sabi niya, 3,500. 3 session, puro 500. Pag sinabi namang iba, minsan 543, 542, merong 146, merong tigi 1,000 nagbibigay, pero most likely 500. So pagdating ng alas 6 ng gabi, sasakay na ako ng jeep sa May Kawayan, sa Recto, pauwi na May Kawayan, boundary na ako. Yun ang ginagawa ko. Tapos, siyempre, tumagal yan ng ganyan na pagko-callboy. Unang-una, kung magtatanong sa akin, madali ba ang ginagawa ko? Para sa akin, madali eh. Bakit? Kasi saan ka nakakita ng pinapasarap ka na, binabayaran ka pa. In 30 minutes time, no? Although kaya ko naman yung hard labor na 8 hours ka magtatrabaho minimum wage. Kaya lang iba, naging mindset ko nung araw eh. Parang, syempre. And the mere fact pa, no, na ako'y ampon lang sa May Kawayan. Ang totoo kong magulang kasi, para malaman nyo din, ang mother ko is former entertainer sa Marilao, Bulacan. So, most likely prostitute si mama nung araw eh. Tapos ang father ko is walang trabaho, sugarol. So, ang ganda ng mix-up, ano? Isang prostitute sa isang sugarol. Ito naging outcome. Para makahanap ka ng kliyente sa Isitan, doon naman sila, maraming bakla doon. Ang problema kasi doon nung araw, mas marami kasi ang callboy sa gabi. Kaya ang ginagawa ko, sa umaga ako tumatambay. Tatatlo lang kaming callboy nung araw kasi outnumbered nung araw eh. Nung 1990s, mas maraming bakla sila is bisexual, homosexual kaysa sa bakla, kaysa sa callboy. So, ganun ang ginagawa namin. Kumikita ka naman ng maayos. Hanggang sa 2004, nakaramdam kami ng paghihirap. Bakit? Mas marami na yung callboy.
na iba ang society, na iba environment. Hindi na ako kumikita sa Isitan, 2004. So sabi ko, paano kaya gagawin ko? May nagsabi, lumipat ka ng Alimol. So ginawa ko, lumipat ako ng Alimol. Paglipat ko ng Alimol, mas maganda kasi unang-una malaki ng bigay, may nagbibigay ng 1,000. Saka kukunti yung callboy, 3, 4, 5, ganun. Ngayon, services kasi ganito yun eh. Ang mga bakla kasi iba-iba yan eh. People from all walks of life sila. Hindi pare-pares ang trip nila. Hindi lahat BJ sa'yo. Minsan, you will return the favor to them. Kung anong ginagawa nila sa'yo, eh gagawin mo din sa kanila. Ganon. Nag-i-evolve ang society eh. Yung iba, may anal na involvement. Yan, mayroong foreplay, may S&M, ganun ang style. So, bilang callboy, bilang professional callboy ka, dapat ikikiter mo lahat yung needs nila para bayaran ka. Hindi lang nakahiga. So, all the way ako eh. Na ginagawa ko yun. All the way. 2004, talagang mahina na rin. Ang Alimol, mahina na din. Although may malalaking tsamba. Nag-iba ako ng perspective, sabi ko. Siguro ito na yung panahon para magretiro ako sa pag-callboy. Pumasok ako sa Harrison Plaza. Nagtrabaho ako sa Pagcor, bingo host. Iba pala yung bingo host. Kasi pagka nag-host ka ng bingo sa gaming, sa Pagcor, yan. Ang mga customer mo, puro matatanda, nagbibingo lahat. Mga Japayuki, mga matrona, mga byuda, ang dami nila. Naiba. Nung pumasok akong bingo host nung araw, dumami ko, marami kumuha ng number ko, yung pala, yung mga matrona sila. Sila naman ang naging customer ko. Medyo naiba ang linyada, mga matrona. Ang matrona, ibang klase, syempre, alam mo naman yan. May matrona nagbibigay sa akin ng 5,000 overnight. So, ganun. May malaking ganun. May nag-aalaga sa'yo. Busog ka sa pera, busog ka sa lahat. Yun, by the time na yun. Tapos, kung tatanungin niyo sa akin kung may tsamba, may nagbigay na sa akin ng 500,000 sa isang transaction. Oo, hindi ko lang masabi yung pangalan, pero taga Cagayan de Oro siya. At medyo may sinabi yung pangalan niya. Binigyan niya ako ng 500,000 na winidraw ko sa Makati Cinema Square branch. At ginamit kong pang negosyo, kaya na bankrupt yung negosyo. Eh. Yun ang nangyari. So, wala din nangyari. Nagko-callboy ka na, nagmamatrona ka pa. Yun. Pwede ko naman sabihin, kasi yung presidential spokesperson ni ERAP, isa lang naman yun eh. Isa lang mapipinpoint na. Patay na si Jerry Barican ngayon eh. Na nakatira sa Salcedo Village sa Makati sa condo eh. Dinala niya ako sa condo. May pumikap sa akin, tapos nakilala ko siya. Hi, I'm attorney Jerry Barican. Sabi niya. Grabe, okay ah. Si Ricky Rivero na namatay, na dating That's Entertainment, saka Bagets na artista, patay na siya ngayon, kamamatay lang. Naging customer ko siya. Although sila Alan Kay, hindi ko naging customer kasi marami kaming pumila. Hindi ako na ako, yung isa na ako, kasama ko. Sabi niyang kasama ko, kung kuripot naman ni Alan Kay, 400 lang bigay sa akin, nakasobre pa. Ngayon, so dapat meron ako dyan sa Harrison Plaza. Kaso, hindi natuloy eh. Pero 2,000 daw magbigay. Ayan, sino ba mga personality? Actually, may general na nakatira sa BCDA. Ayan, may colonel. Ayan. Mga doktor na pediatrician na mga kilala rin. Obstetrician, gynecologist. Marami. People from all walks of life yan eh. Iba-iba. May bata, matanda. Hindi lang pala ang pagkukulboy pala, hindi lang pala doon sa pagmamatrona o sa ganyan. Meron din lumapit sa akin one time na pwede ko ba kayo magsayaw sa bridal shower? Mga nurse ho kami sa Fatima University. Ikakasal po kasi isang kaibigan namin. So, sige, payag ako. Siguro ang bayad sa akin ng 1,500. Sumayaw ako, bridal shower. Nagre-rent sila usually ng isang condo eh. So, nangyari yun malapit sa Valenzuela area since Fatima sila. Maraming babaeng mga mga nurse. Nagsayaw ako doon sa sinasayaw. Binigyan ako ng 1,500. Nakahubad ako, naka-brief ako. Naging suki ko ang Fatima, siguro mga 3-4 ang kinasal doon na nurse. Ngayon, meron naman din sa Philippine Airlines, halos mga 8 o 9 na stewardess, flight stewardess, na kinasal. Nagre-rent sila ng mga condo like Cityland, Shangri-La, Chateau de Bay sa Parañaque,
Doon nagsasayaw ako, 1,500, 2,000 binibigay nila. Sa penthouse ginaganap. So, yun din, kinikater ko din yun by the time, year 2000. Marami po kayo nakakasalamuhan na tao. May nakakatakot na po ba kayong na-experience? Well, oo, yung para sa akin yun, nakakatakot. Wala akong kinakatakot kasi handa ako dyan eh. May mga pulis nga ako naging customer eh. May general pa. May senador pa. Pero hindi ko sasabihin. Out of ano yan, oo. Pero kung napapanood nyo to, kilala nyo ako kasi naging customer nyo ako. Oo, may artista pa, oo. Ang kinakatakot lang namin mga callboy, hindi kami takot kung sino ka, kung ano ka, kung saan ka dalhin. Actually, sa totoo, sa pagko-callboy, nalibot ko ang Pilipinas. Bakit? Hindi lahat kasi ng customer, dadaling ka sa Sogo o sa motel. Meron kasing takot pumunta sa motel, dadaling ka sa bahay nila. So, nalibot ko ang buong Pilipinas. Dahil dyan, dinadala ka sa Zamboanga, sa Jensan, sa Davao, Pampanga, dami ko naging customer. Cavite, halos tabi-tabi pa nga ng bahay. Sa dami ng ano, biro mo bakit ang dami? Kasi kung ako'y nakakatatlong bakla sa isang araw, times 30 days mo na lang, ilang bakla yung dumaan sa akin? 90 na bakla. Ginawa ko ilan? Sa 10 years time na stretch, na dire-diretso yung career ko, ang daming dumaan sa akin. So, yun. Ang kinakatakot lang namin mga callboy, yung masiro kami. Takot kami masiro. Yun lang. Yung nahuli na ba ako ng pulis? O, ano, actually, hindi naman kami nahuli ng pulis eh. Kasi under the radar kami. So, wala silang pakialam sa prostitution. Merong one time lang nangyari sa akin, nahuli ako ng security guard sa Isitan kasi familiar face daw ako. Iniisip nila kung ano ginagawa ko. Parang pinagsuspetsa nila ako. Sabi ko, bakit nyo ako huliin? Araw-araw man ako tambay dito, kumakain ako rito sa food court. So, customer ako. So, wala kayong pakialam kung tumambay ako dito. So, na-resolve yan. Kahit sa Alimol, nahuli din ako ng guard na suspicious looking kasi lagi ako nandun sa pwesto, araw-araw eh. 12 to 6, nandun ako sa pwesto. So, sabi ko, customer din ako nagpapalamig. So, wala sila nagawa. May asawa po itong naging customer niyo or yung tulad ng kwento niyo kanina na parang sumugod po sa mga mga ganun po. Oo, ganito. Meron kasing isang matrona ako naging customer na akala ko hiwalay silang mag-asawa. Yung matrona, kahit hindi kami nakikita, magaling. Bakit? Nagpapadala sa akin sa Cebuana ng allowance eh. Ngayon, ang nangyari, nung magpapadala siya, kahit hindi kami nakikita, busog ako doon, inalagaan ako. Yung pala may asawa yung matrona, may nag-text sa akin, tumawag sa akin, ginulo niya ako. Alam mo ba na ako asawa nung nilolo kong matrona, sabi niya. Alfred, kilala kita, papapatay kita. Ginawa mong ATM ang asawa ko. Yun ang sabi nung lalaki. Sabi ko, wala naman ako magagawa. Ganun talaga eh. Akala ko hiwalay sila. Siyempre, marami rin nagsisinungaling sa ganyan. Pero nalampasan ko na yun. Wala na siya ngayon. Ngayon, kung tatanungin nyo kung graduate na ako sa ganyan, actually, almost 99% graduate na ako. Kung meron time na babalik kung gagawin ko pa ito ulit ngayon, hindi ko na siya gagawin. Bakit? Una, nire-regret kung ginawa ko ito kasi wala akong naipon. Na-misuse ang gamit ng pera. Pangalawa, kung babalik ako sa ganito, hindi na ako mabebenta. Bakit? Malaki na yung tiyan ko. 47 na ako, maputi na buho ko. So, tatalunin ako ng mas bata ngayon na mga standby. So, ganun ang mangyayari. Hindi na pwede. Saka na iba na society ngayon. Wala nang market ang pagiging callboy. Kahit nga yung mga gay bar ngayon, walang laman eh. Iba na society ngayon, nag-change. So, dapat maka-adapt ka din sa changes eh. Na hindi ka habang buhay na callboy or ganyan. Flash trader. Ako, sa akin, nag-i-enjoy ako eh. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, saan ka naman nakakita na nakahiga ka na, pinapasarap ka, binabayaran ka pa. Di ba? Nakakaraos ka pa. Di ba? Saan ka nakakita ng ganun, na binabayaran yung oras mo, pinapasarap ka. Yun, hindi ko ni-regret yun. Handa akong ano yan, na i-voice out dito sa off the record na talagang yan ang experience ng isang callboy. Na totoong nangyari. At alam ko mapapanood din ng mga dati kong naging customer. Nakalanas na po ba kayo ng parang magka-developan po kayo nung naging customer po? Magandang tanong yan. Kasi ganito eh. Una kagaya na sinabi ko, straight ako, hindi ako bisexual. Although pumapatol ako sa babae saka sa lalaki, at the same time, profound kasi ang bisexual meaning eh. Pero hindi ako nagkakagusto sa kapwa ko lalaki.
Nag-ano lang ako na siguro napapamahal din sa akin yung mga nagbibigay. Pero syempre, alam naman natin yun na commodity yun trade yan Na I give you the money, you give me the merchandise. Yun lang ang setup nyo. Walang emotional involved, walang string attached. So, ganun ang nangyari. Wala akong na-involved na ganyan. Although may nag-alaga sa akin na matagal. Meron ganun. Matagal po. Oo, kasi meron kasi na, ang tawag natin dyan is companionship. Siguro, regular kami na kada 15-30, nagkikita kami for 20 years na. Up to this moment, active yan. Merong iilan na lang na active na gay. 2 na lang sila o 3 sa ngayon. Tapos sa Matrona, may 2 existing pa. Kahit na may trabaho na ako matino ngayon, minsan on the side pa rin ako. Siguro part na ng buhay ko yan Yan na yung choice ko sa life ko. Siguro hanggang mamatay na ako siguro. Yun ang magiging ko, bread and butter ko on the side. Actually, dito sa trabaho namin na pagiging callboy, wala ka dapat ikatakot. Buo loob mo, buo isip mo. Kung sino makilala mo, kung sino pa yan, kahit general o police pa yan, basta trabaho lang, walang personalan. Stigma, wala akong masasabing stigma. Although, merong isang nangyayari sa akin, madalas na nangyayari sa akin nung araw na istapa ako. Bakit? Meron kasing bakla na pagkatapos kong galawin, tatakbo Hindi ka babayaran. O, paano nangyari yun? Sabi niya, mag-withdraw lang ako sa bangko, biglang nawala, pumasok sa eskinita. Meron gano'n, may scammer din nung araw. Na rin ako niya, nabubudol din. Actually, hindi ko na siya, hindi na ako full-time sa ganyan ngayon. Meron na lang on the side. Na-realize ko kasi, tumatanda tayo at hindi naman pwedeng laging nagbabago ang pangangatawan natin. Nagkakaedad tayo, syempre. Hindi na pwede yung ganito na pangbinata lang yung pagko-callboy, Pero syempre, kailangan maghanap ka rin ng ibang means to survive. Magtrabaho ka ng matino. Kasi walang nangyari 22 years ako naging callboy, hindi wala nga akong bahay So, na-misuse lang din ang gamit. Ang masasabi ko lang dyan kasi pagkagaling sa illegal na pera o easy money, kadalasan magulo ang buhay at walang mararating. Totoo yan. Ngayon kung ako tatanungin ninyo kung may papayo natin sa mga gustong mag-callboy o nagbabalak mag-callboy, tigilan nyo na. Kasi unang-una, iba na ang society ngayon. Iba na ang environment ngayon. Hindi na bumibenta yung ganyan. Mas maganda pa rin yung pinaghihirapan mo, magtatrabaho ka. Yung pagko-callboy, wala na ngayon yan. Wala na. Baksak na industry na ngayon yan. Gay bar nga ngayon, walang laman. Walang customer. So, naiba na ang trend ngayon. Nag-evolve na. Napansin ko, mga homosexual ngayon or bisexual, ang ginagawa na lang nila, hindi na sila pumipick up. Ang ginagawa na lang nila, na-realize din nila na magastos talo tayo dyan Ang ginagawa na lang nila, sila na lang. Bisexual to bisexual, homosexual to homosexual, companionship, walang money involvement. So, hindi na sila gumagastos. Pangalawa, kung gusto kong manlalaki, kung ako yung bakla, halimbawa, meron ng uso ngayon makakabili ka na ng DVD, BCD. Manood na lang ako sa kwarto ko, makakaraos na ako. Ba't pa ako mamimake-up, di ba? Ma-hold up pa ako, mapatay pa ako. So, naiba ang society, naiba ang trend ngayon. So, kung magko-callboy kayo itong year na to, wala na. Iba na generation ngayon. Baksak na. Full-time tumigil ako, 2015, tumigil na ako niyan. Although may on the side na lang na once or twice or thrice a month na lang. On the side na lang yan, sideline nyo lang. Extra bucks, extra pesong kita. Pero hindi na ako tumatambay sa isitan ngayon kasi unang-una, hindi na ang isitan ngayon Malawa, syempre 47 na ako. Hindi na ako kukunin. Naglilipas din yan Yung gandang lalaki, yung tangkad, yung pangangatawan, malaki na tiyan ko ngayon. Wala. Hindi ka mapipika pag malaki tiyan mo Kahit ano skill mo. Wala nangyari sa buhay ko. I regret that na nagsayang ako ng oras, nagsayang ako ng kita. Kung naipon ko lang lahat yung kita ko, baka naitayo ko ng magandang business. Yung may nagbigay sa akin ng 500,000, nasayang lang yung nagbigay ng pera kasi malakas ang kita, marami akong tropa, libre dito, libre doon, utang sila, utang doon. Madaling ubusin ang pera kasi easy money. Kasi ang katwiran ko, pag naubos ko yung 1,000 ngayon, kikita naman ako bukas Ang hindi natin alam, tumatakbo yung in the long run, tumatanda ka, nag-i-evolve ang society, wala ka ng customer. Hindi pala panghabang buhay yung ganito. Sabi ko, I regret that.
yung pagsisisi nasa bandang huli talaga yan eh. So, dapat ibahin na yung karir. Hindi na pwedeng habang buhay yung pag-call boy. Well, actually, hindi ko naman, yung adjustment kasi tanggap ko na sa sarili ko na kailangan ko magtrabaho na hard-earned money na 8 hours, 10 hours a day na trabaho. Sanay naman ako sa Kaya lang kasi nung panahon na teenager ka, nung kabataan mo, medyo aggressive ka, saka talagang siyempre, inabuso mo rin yung kabataan mo eh. Teenager ka, biro mo, nagpapalabas ako 3 beses ang araw. Di ba? 3 customer ko eh. Kung 3 yung customer ko isang araw, 3 putok yun, di ba? O ilang putok yun sa times 30 days, that is 90 putok, di ba? Ang teenager, kahit makalimang putok nung araw, kaya eh. Ngayon, matanda na tayo, hindi na kaya yan. Wala akong magagawa eh. Changing times eh. Wala na, hindi pwedeng i-full time. Dapat i-realization mo na hindi habang buhay ganito. Masaya naman ako ngayon. Nagtatrabaho ako, kumikita. Ini-enjoy ko na lang yung life ko. Although hindi ako yumaman, hindi ako umasenso. Wala ako naipundar. Kasi yung mga naipundar kong appliances nung araw, masisira yan eh. Magdi-depreciate yan eh. So, ang mangyayari, wala. Maganda pa rin yung pinaghirapan ng pera. Sana wag niyo kaming isipin na yung mga pokpok o callboy na kagaya namin. Wag niyo isipin na ganito pinili namin na buhay. No? Isipin niyo rin yung side namin, ba't namin ginawa. Noong una, marami sa aming gipit eh. Pangalawa, mas pinili namin yung ganito, malakas ang loob namin para tulungan din namin yung pamilya namin. Tulungan din namin yung mga kasama namin sa bahay na commit para maitaguyod yung pamumuhay. Ang katuwiran ko kasi sa buhay, di baling ako masunog sa impyerno. Kung maililigtas ko naman 10 tao, okay na sa akin yan. Kaya yung mga pokpok, huwag natin sila sisihin. Although magugulo buhay nila, sana maintindihan nyo rin yung side namin na kung ba't namin ginawa to. No? At naging choice namin sa buhay yun. Wala kaming pinagsisihan. Sa mga nagko-callboy ngayon, sa panahon ngayon na to, as we speak, yung mga pokpok, samantalayin nyo hanggang bata kayo, kumikita kayo, mag-ipon kayo, magtabi kayo ng pera. Mag-business kayo kung hindi nyo kaya magtrabaho. Kasi hindi habang buhay, bata kayo. Kukulubot ang mukha nyo, babaksak ang katawan nyo. Dadaan lang sila sa buhay ninyo. Pero wala maiiwang legacy. Gawin nyo lang part of growing up ang experience, pero wag nyo kakaririn. Hindi pang karir itong ganitong buhay na maging callboy at pokpok. Magtrabaho kayo. Yun lang at supportan niyo sarili niyo. Walang ibang tutulong sa atin kung hindi sarili natin. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!